Si Juan Pusong at ang Hari. Matatagpuan sa isang malayong kaharian si Juan Pusong. Isa siyang lalaking may matayog na pangarap, ngunit may katamaran at kapilyuhan. Kilala rin siya sa mga napakarami niyang imbentong kwento. Napag-alaman ni Juan Pusong na ang hari ng kanilang bayan ay naghahanap ng isang natatanging hayop, isang lorong may kakayahang magsalita. Dahil sa balita, inabangan ni Juan ang parada ng hari habang dala-dala ang bagay na nababalutan ng tela. Napukaw nito ang atensyon ng hari at tinanong ang lalaki. Sinabi ni Juan Pusong na nilalaman nito ang kanyang minamahal na loro. Tila kumikislap at nagniningning ang mga mata ng hari sa pananabik na makita ito. Kaya inutusan si Juan na tanggalin ang tela. Aumanin po, mahal na hari, hindi po maaari at baka makalipad at makatakas. Napakadaldal pa naman po ng aking loro kapag nakaalis sa kanyang kulungan. Wika ni Juan. Hindi makapaniwala ang hari sa kaniyang narinig. Nagkasundo ang hari at si Juan Pusong na bibilhin ang nagsasalitang ibon kapalit ang isang sakong ginto at isang kabayo. Nang magkapalitan, ay agad na umalis si Juan sakay ng kanyang bagong kabayo. Laking galit ng hari nang malaman na ang inaasahang nagsasalitang loro ay malaking dumi pala ng kalabaw. Agad na naglabas ng kautusan ang hari na hulihin si Juan. Dinala siya ng mga kawal sa kwartel. Doon siya iginapos at pinarusahan. Napadaan ang dayuhang prinsipe at narinig ang pag-iyak at pagmamakaawa ng lalaki. Sinabi ni Juan na siya ay ikinulong ng hari dahil tinanggihan niyang maikasal sa anak na prinsesa. Naniwala ang dayuhang prinsipe at nakipagpalit ng kasuotan. Malayang nakapaglakad-lakad si Juan Pusong sa kaharian. Ikinatuwa ng hari ang pagdalaw ng nakadamit prinsipeng si Juan na hiniling na maikasal sa prinsesa. Sa araw ng pag-iisang dibdib, lumapit ang isang kawal at ipinagbigay lamang katotohanan. Naghanda ng isang plano ang hari upang mahuli ang pilyong lalaki. Sabik na sabik si Juan na maikasal sa pinakamagandang dalaga sa kaharian. Tulad ng kanyang loro, may takib na tela ang prinsesa. Dahan-dahang inalis ni Juan ang tela at bumungad sa kanya ang prinsipeng kanyang niloko. Kumusta na? Ikaw naman na yon ang nalinlang. Galit na wika ng hari. Hindi na nagawa pang tumakas ni Juan sa kamay ng mga sundalo. Nagmamakaawa at nangakong hindi na ito uulitin pa. Ngunit naging matigas na ang puso ng hari kay Juan. Pinalaya si Juan at hindi na muling nakaapak pa sa nasasakupang lupain ng kaharian.